Matinding baha ang naranasan sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa malakas na pag-ulan. Nalubog sa kulay putik na tubig ang maraming lugar sa Pikit, North Cotabato at Pagalungan, Maguindanao del Norte. Ang mga sasakyan sa highway sa Pagalungan dahan-dahan ang usad dahil sa baha. Umapaw kasi ang Rio Grande de Mindanao kaya umabot ang tubig sa mga bahay at kalsada. Na-recover naman nitong weekend ang bangkay ng isang batang natangay sa flash flood sa bayan ng Matanog, Maguindanao del Norte. Siya na ang panglimang na-recover sa mga nawala sa flash flood mula pa noong July 9. Bukod sa 5 nasawi, libo-libo na rin ang apektado dahil sa mga pagbaha sa Mindanao. Kasama sa mga pinaka-naapektuhan ang probinsya ng Cotabato. Kumustahin natin ang sitwasyon kasama ang kanilang governor na si Governor Emilu Lala Mendoza. Magandang tanghali po sa inyo, Gov Lala. Salamat po sa oras. Salamat. Magandang tanghali, Cheryl, at sa lahat ng tagapakinig. Gov, kumusta na po ang panahon dyan? Nakakaranas pa rin po ba kayo ng mga pag-ulan? Mainit kayo dito sa bayan ng Makabakan kung saan nagpulong kami dito. Kasali ang lahat ng mga mayor at mga stakeholders, pati ng kapulisan at kasundaluhan. At mainit ngayon dito, meron kaming 5 munisipyo apektado, 13,559 ang mga pamilya affected. Bayan ng Blang, Kabakan, Matalang, Pigkawayan, Tikungan at Sikip. Dahil ito ang mga low-lying areas. Yung tubig namin ay tama ka, galing sa Rio Grande. Kaya kahapon, kausap din natin si Secretary Leo Magno na dapat may koordinasyon ang pag-release ng Napocor ng tubig dam dyan sa may Maramag area ng Bukidnon. Kasi ang aming source ng elektrisidad dito ay mula sa hydro at may mga malalaking dam dyan sa may Bukidnon. At pag mataas ang ulan at mataas ang tubig, kahit na mainit dito sa amin o walang ulan, pag pinakalawalan ng tubig ay hindi matitigil yung mga areas na talagang may baha o may hindi pa humuhupa ang tubig. So we want the coordination in their release, sa pag-release nila ng tubig mula sa mga dam. Opo. So meron din tayong mga bangkay na nakuha, na hindi pa na-identify hanggang ngayon kung saan sila dito sa bayan ng Kabakan, along Rio Grande rin. At meron din isang bangkay dyan sa bayan ng Amigsaya. As to kung ano na ang ilang milyon na ang kabuuan na damage, hindi pa namin makompute as of now. As agricultural lang, dahil wala naman kaming damage sa mga ibang pasilidad, kagaya ng mga gusali, mga paaralan, o mga barangay halls. So, agricultural, yes, mga pananim namin. So, nandun pa lang kami sa proseso na pag-consolidate. Kasama namin ngayon ang DSWD, ang taga-Office of the Civil Defense, ang taga-DTI, ang taga-DOLE, ang media, nagmagawa ng mga flood control programs, ang taga-DPWH. Kasi we work on this holistically. Ano ang pwedeng gawin. And we also appeal to the national government to use the Mindanao River Basin Development Plan sa pagpapagawa ng mga infrastructure o mga flood control programs na inarago ng pagkahaba-habang panahon. And then LGU should start building their different tributaries or mga suba or mga sapa para rin maibalik na sa tamang lugar yung mga tubig na kung ngayon, kahit na saan na lang, kasi filtered na nga ang mga area. So, binigyan din kami, Cheryl, ng update ng taga-DOST, ng taga-Pag-asa. Patuloy-tuloy pa rin pala itong pag-ulan. Gusto namin ng tubig, gusto namin ng ulan, pero kung sobrang tubig, ay napakalaking pinsala sa aming agriculture. Kaya all the way to December, yun ang projection o ang forecast na taga-OCD at ng Pag-asa. Gov, balikan ko po itong naging pagbaha. Gaano po katagal or ilang araw po ba nag-uulan at gaano kalakas para po umapaw itong Rio Grande de Mindanao or ito pong pag-apaw ng Rio Grande de Mindanao ay dahilan po ng pag-release ng tubig mula sa iba't ibang dams? We have to understand na itong Rio Grande ay magsisimula sa Bukidnon, Cagayan de Oro,
all the way ito dadaan sa probinsya namin, Maguindanao, at lalabas tayo sa Cotabato City. So, ang mangyayari nito, sabi mo na, as tilted na ang area, sa ibang areas, into farmlands, dati maraming mga puno. Then, iladagdagan pa, mag-high tide ang Cotabato City. It's a perfect formula for disaster. Natural, maglalabas ng tubig itong Napocor, pag masyadong maulan sa kanilang area, idadaan yan lahat sa amin. So ito Rio Grande ay napakalaki na napakahaba na talagang maapektuhan. Ngayon, mainit kami, Cheryl. Pero yung tubig namin ay hindi pa rin humuhupa. So pag umulan na naman sa Bukidnon na areas, babagsak na naman yan sa amin all the way to Cotabato City. Dadagdagan mo ang high tide, ibabalik niya yung tubig na binagsak mula sa Rio Grande. So parang Kaya lumalabas, talagang, Gov, ang Cotabato po ay parang catch basin. ang Cotabato City at ang dadaanan ng Rio Grande, pwede Boston Mars pa kami if you have factor that in. Di ba? Yes, oo. Okay, hanggang saan pa po ang tubig baha sa inyong lugar sa mga oras na ito? Ngayon, kung magaling ka sa bayan ko, mataas yung tubig, may mga palayan tayo na may tubig pa rin, hindi pa rin humupa yung tubig mula sa mga palayan. So even Pagalungan, wala na yung tubig sa highway, pero yung kanilang pananim ay talagang may tubig pa rin, yung iba ay mag-recover. Maya-maya lang kung uulan ito ulit, talagang marami talaga kami tubig ngayon na antayin dahil yung forecast ng Pag-asa ay tuloy-tuloy ang pag-ulan. Hanggang gaano po kataas umabot yung tubig baha sa inyo pong lugar? For example, dito sa Carmen, meron tayong mga flood control, mga dike dito. Inabot na yung kanyang pinaka-maximum. Kasi lalagyan nila yan ng karatula, pinipintura, meron yan silang maximum, no? Ito na yung pinakamataas, natakpan na yun. No? Wala ho bang naging coordination sa inyo, pasabi itong mga dam po na magre-release sila ng tubig? At actually, Cheryl, bago ko lang din na monitor yan. Alam ko na may hydro kami, alam ko na may dam kami dyan sa area ng Bukidnon. Pero itong pag-release ng tubig, para bang puro sa kadami-daming mga concerns dito sa area, kasi meron pa kaming ASF dahil nga sa pagbabago ng klima, no? Ang laki ng damage namin sa ASF. And then, yun na nga, nakadagdag itong pag-release ng tubig mula sa mga dam. Kaya ang sabi ko kay Secretary Magno ng Mindanao Development Authority, dapat proper coordination yan. Kasi kami dito ang mapipinsala yung aming mga produkto. No? So, hindi kami makarecover. Hindi naman pwede mag-asa lang kami palagi sa DSWD, sa kanilang mga food packs. And then you have to prepare, magbubukas na ang klase, yung mga bata, yung mga eskwelahan nila, lilinisin mo pa, then binaha, hindi man nga lang nasira. Ang sakit, mataas ang dengue ngayon dito sa area, we closely monitor with DOH. So hindi lang ganun kasimple yung na isang disaster lang pinag-uusapan dito. We prepare for education. We make sure that ang health ay talagang secured, but we have dengue kasi nga umikot na lahat. Pati yung mga lamok, umikot na. Kung saan na sila pupunta. Ano na sila, what do you call this? Nag-mutate. No? Ang laki ng insidente namin or ang namin dengue ngayon dito. Governor, Gov Lala, balikan ko po, nabanggit nyo na nasa 13,559 families po ang naapektuhan nitong flash flood. Gaano po karami sa pamilyang ito ang kinailangang ilikas at gaano karami po ang nasa evacuation center? Minsan sabihin na lang ng mga taga-barangay, sanayan na ito, no? At salamat naman ako dahil yung mga mayors ko they're very proactive. Hindi lang sila nag-aantay ng tulong mula sa DSWD o OCD. Kasi nga talagang ginadaanan kami ng Pulangi River. So ayaw man din nila mag-stay sa mga evacuation center. They try to move up, no, sa mga kung nasa along the highway sila, iakyat nila dito sa highway yung kanilang mga gamit. And then they just try na sana baba ng tubig para makabalik sila ulit. So right now wala kami evacuation, pero meron kaming mga may mga kitchen,
may mga tawag nating hot kitchen na ginagawa ang mga LGUs to provide food right away. At ang DSWD, ang instruction ng mahal na presidente, walang pwedeng mapanik ng mga food packs. Mamaya na yung listahan, ibigay lahat yung mga kumot. Strategically kasi, naplastar na yung mga gamit. Kung may lindol, kung may mapagbaha, walang pwedeng mabasa. O kung nabasa, meron kaagad na maibigay na supply. So, gano'n naman kabilis dito yung augmentation at support system. At doon po, kamusta po ang tulong na naibibigay po ng provincial government, maging ng LGU? Sapat po ba ang pondo para matugunan po o matulungan yung mga apektadong pamilya po? We don't utilize our 30% quick response fund, no? Kasi kami nga yung active po yan ng mga munisipyo as much as possible. We don't declare state of calamity kasi that will signal the utilization of the quick response fund for all barangay. Ang layo pa ng December, things can happen. May mga delay man talaga sa intervention from the national. Ang importante, meron kang tamang paggamit ng pondo. So pagdating sa pondo at saka resources, manpower, gamit, we also work with the military, the Philippine Army. May mga gamitan din sila. July pa lang ngayon, we have to brace ourselves in the next 6 months kung ano pang meron. And we are very prudent in the utilization of our funds. Pero kung sabihin mo may pondo, meron. May mga gamit, meron. May bigas, meron. That's good to know po. Well, Gov, marami pong salamat sa inyong oras. Thank you for giving us an update. Cotabato Governor Lala Mendoza, magandang tanghali po.